Self-righteousness. Can we say it out loud? Self-righteousness. Question, nagtatrack po ba kayo ng growth nyo? Do you track your growth sa inyong mga work, sa inyong school? Halimbawa po, athlete or sport kayo. Pag nagtatrack daw kayo ng growth nyo sa pagtakbo, titignan mo yung mga past runs mo. Bawa ngayon, naka 1 kilometer ka lang. Next run mo, naka 3. Next run mo, naka 5. Tapos naka 7. Tapos naka 10. Nakikita mo may progress eh. Tama mo ba? Can you hear loud yes? Diba? Kaya naman pag nag-gym ka, diba? Sa unang buwan ka 10 pounds. After 2 weeks, 15 pounds. After 2 weeks, 20. Diba? So, umabot ka ng may balance 62. Kahit ilan, di ko alam. Pero, paano nyo po malalaman na may growth kayo? Pag titignan nyo yung mga nakaraang progress po ninyo. Tama po ba? Am I making sense? Can you hear loud yes? You should never gauge your progress by looking at other people's mistakes. Ito po yung sinasabi po ni Pablo. Sabi niya, pag magre-restore ka, huwag mong tatouchin yung growth mo sa pagkakamali ng iyong kapatid. Kasi minsan meron pong danger na you are correcting a person, tapos maiisip mo, back of your mind, Diyos ko, sama mo naman pala talaga. Mas mabait pala ako sa'yo. Naisip niya mo ba yun once in your life? Na parang naisip mo, malala ito eh. Mas mabait ako dito. Malala yun, yung ako na din eh. Yung mga kasalanan po, ganitong level lang, pero yung sa kanya talagang malala. Yan po yung sinasabi po ni Paul na kailangan mo mag-ingat. Sabihin mo sa katabi mo, ingat ka. Ingat ka, sister. Ingat ka. Huwag mataas din sa sarili, tumataas ang ihi. Minsan po, no? Pag nakarinig po na pinagdadaanan ng kapwa, minsan papasok sa isip mo, ay, hindi naman ganyan kalala yung aking pinagdadaanan. Di ba, no? Ano? Di ba malala yung aking pinagdadaanan? Kaya, ito po yung binigay na babala. Sabi po ng Bible, sa Luke 18, 10-13, meron pong kwento. No, may kwento po, dalawang tao na pumunta po sa templo. Una, Pharisee. Sabihin nga ba natin, Pharisee? Pariseo. So talagang pag unang kita sa Pariseo, talagang, uy, eto yun, those who are spiritual. Diba? Unang tingin pa lang, mukhang spiritual na. Ikalawa po ay tax collector. Tax collector po, ito po isang traidor, isang mukhang pera, isang corrupt. At nanalangin po sila. Tignan mo natin. Nanalangin po yung Pharisee sa verse 11. Ang sabi niya, thank you Lord, wow, it's a good day. Ganda na po sana, no? Salamat. Kaso, ano po pinagpapasalamat po ng Pharisee? Nabasa niyo po ba? Sabi niya, salamat at hindi ako kagaya ng magnanakaw. Hindi ako kagaya ng mga masasama. Hindi ako kagaya ng mga adulterer. Tapos sabi po niya, or even this tax collector. Siguro nilakasan niya yung prayer niya ng konti, pinaringgan pa niya. Buti di ako katulad ng tax collector dito. Ayan po yung danger. Tapos sabi niya sa verse 12, sabi niya, sobrang bait ko, nagpa-fast ako twice a week, Lord, salamat. Salamat din dahil nagbibigay ako ng tithes, salamat. Tapos po, on the other hand, the tax collector was praying. You know, this tax collector can't even look up. Hindi po niya nasisikmurang tumingin sa langit sa sobrang hiya. Pumasok po siya sa templo, he can't even look up to heaven. And what is he doing? He beats his breast. Talagang sinasaktan po niya yung sarili niya because of remorse. At sabi po niya, God, have mercy on me. I'm a sinner. And guess who? Sino po ang pinakinggan mo ng Panginoon panalangin? Si tax collector. Ang babala po sa atin as we walk and as we live within a community is not to be like this Pharisee. Galatians chapter 6, let's go back to our text. Diba, binasa po natin Galatians 6:1. Let's read Galatians 6:3 and 4. Sabi po ng Galatians 6:3, if anyone thinks they are something, when they are not, they deceive themselves. Pwede ba yung sa Tagalog, jumps? Sabi, kung sa tingin mo ay mas higit ka sa iba, no? Niloloko mo ang sarili mo. Niloloko mo ang sarili mo. Kaya mga kapatid, as we continue to live within the community, kung inaakala ninyo kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman, dinadayan ninyo ang inyong sarili. Kaya brothers and sisters,
Why do we carry each other's burden? Number one, because of obedience. Number two, because we are led by the Holy Spirit. And being led by the Holy Spirit ay yung tunay na makikita po ng fruit of the Spirit. Gising pa po ba kayo? Can you hear loud? Yes? Yes? Siguro po para mas maintindihan po natin yung carry each other's burden. Okay na po ba kung meron po ako ng isang marshal po natin? Ito po yung napakagiting na marshal, si Brother Jeffoy. Wala pa naman po natin si Brother Jeffoy para mula sa mag-rampa. Ito po nakita niyo po, lumalakad na po siya dito. Ang ating contestant number 1 mula sa May Kawayan, Bulacan. Ano?